Hey guys, I'm happy that you are here. My name is Betchoy. For our video today guys, ay gagawa tayo ng repotting with our propagations. And meron tayo ditong dalawang propagations ng ating philodendron na mga hybrids. This one is our philodendron brown beauty or yung ating tinatawag na FB cross with black bilite. And this is our philodendron brownie. Yung kanya mga parent plants naman ay Aquarius and black bilite. At kung makikita nyo guys, yung ating dalawang propagations, currently ay naka-moss po sila. So bakit ba tayo gumagamit ng moss para sa ating mga propagations? Kung pwede naman na diretso tayo sa paggamit ng ating potting mix or yung ating medium. So pinakaunang reason talaga guys, or pinakamalaking rason kung bakit tayo gumagamit ng moss is nung na-propagate natin itong ating mga propagations na ito guys, hindi pa ganun kaganda yung kanilang mga root system. Meron na silang mga ugat pero hindi pa ganun kaganda. So nung kinat natin sila guys, automatically dilagay natin sa moss kasi yung moss guys napakaganda niyang pang rooting sa ating mga propagations because of the moist environment. Mas gumagalaw, mas mabilis na mag-improve yung kanya mga root system. But take note guys na yung ating moss, it's not a permanent medium. So yung moss kasi guys, hindi kasi siya sufficient enough yung kanyang mga nutrients na nandun sa moss ay hindi very sufficient para sa patuloy na paglaki at pagdami ng dahon ng ating mga halaman. So yung isang manonotice natin is kapag nag-new leaf siya, gamit yung ating moss, medyo hindi ganon kalaki yung mga dahon. Although magaganda pa din pero hindi talaga niya ma-achieve yung maximum potential sizes ng ating mga dahon. Kasi medyo bitin siya doon sa nutrients. Yung pinakaunang gagawin natin, of course guys, ay tatanggalin muna natin yung ating propagations galing dito sa pot na ito. And then, isa-separate natin or tanggalin talaga natin yung moss na ginamit natin for our propagation. So, isang napakalaking tip guys na dapat nyong i-take note. Kung i-repot nyo na po ito sa permanent mixture, please talagang tanggalin nyo guys as much as possible yung moss guys kasi it's a no-no talaga na pag mag-repot kayo na meron siyang mga moss, for example this one, tapos ilagay mo sa paso and then merong medium, nako magkakaroon tayo ng problema dyan later on guys kasi magkakaiba yung drying time ng ating moss versus our medium. So there is a chance na pwedeng akalain natin na yung ating medium na nakikita sa outer layer ay dry na pero yung moss pala sa ilalim ay basang-basa pa. So mangyayari niyan, sige tayo ng pagdilig or pagbasa ng ating medium, not knowing na yung ating moss ay basang-basa pa pala sa loob. So pwede yung magka-cause ng root rot or overwatering for our propagations. One tip also guys na I can share with you when using moss para sa ating mga propagations, it's also very helpful na gumamit tayo ng mga translucent or mga medyo may pagka-transparent na mga pots guys para makita natin yung development ng ating mga roots. And also, please make sure na kapag yung ating mga propagations ay ginamitan natin ng moss, huwag nyo pong hayaan na maging root bound as in yung grabe yung mga ugat niya doon sa moss guys kasi later on mahihirapan na kayong i-separate yung moss from the roots doon sa ating mga propagation. Pag sobrang root bound na kasi yung ating mga plants guys doon sa moss guys, mahirapan na tayong tanggalin or separate yung moss and then there is a chance na baka masira natin yung kanyang mga ugat habang tinatanggal natin yung moss. And now that we have removed the moss from the roots ng ating mga propagations guys, ay pupunta na tayo sa pag-repot ng ating mga propagation. So first thing, tignan muna natin yung ating ginagamit na potting mix. So for my soil mix guys, for my aroid mix, and I use this one for our philodendrons, mga monsteras, and generally most of the plants that we have here. We have here yung mga composition natin. Meron tayong coco cubes, meron coco chips, and the white ones that you can see here, ito yung ating perlite. And then yung isa sa pinaka-importante na dinadagdag natin dito guys ay yung ating complete fertilizer. This is our B complete na fertilizer guys na merong 14, 13, 13 NPK na contents. Ito yung ginagamit ko with all of our plants, be it variegated, mga non-variegated, kasi complete na po yung kanyang nutrients na kakailanganin na ating mga halaman. So yung ating ginagamit na fertilizer guys, nag-a-add na tayo sa potting mix pa lang para dito pa lang sa ilalim na portion ng ating mga medium, meron na siyang mga fertilizer contents. At sa mga nagtatanong guys, yes, we are selling this one guys. This is our B Complete Fertilizer. Again with 14, 13, 13 na NPK content. And we are selling this one, itong ganitong size na canister guys.
is 625 pesos with 900 grams na fertilizer content. So kung meron kayong plano na bumili ng fertilizer guys, you can just send me a message, a PM, and para ma-place po ninyo yung inyong order. So we also deliver nationwide. I mean, hindi tayo mismo guys, but pwede natin ipa-JRS yan. Yung minimum, siguro mga kasya, siguro mga 3 ganito for minimum the SF. So that's 222 for Luzon. For Visayas naman, that's 200 pesos. And for Mindanao ay 182. So isang hack din na may bibigay ko guys. Naglagay na tayo dito ng ating partial na medium. And then yan, pa-plant or ilalagay na natin yung ating propagation. And pwede din at this stage, pwede din tayong magdagdag ulit ng fertilizer sa layer na ito. Take note din natin guys sa yung ating fertilizer na ito. This is slow release, meaning to say guys, this yung kanyang fertilizer content ay unti-unti pong magre-release yan in the coming months. So for this case, you can top up or it's good for at least 3 months yung fertilizer na dinagdag natin. So magdadagdag lang ulit tayo ng ating medium until such time na magiging okay na ito. So make sure din guys sana hindi lang puro coco chips yung ating nilalagay dito sa ating potting mix or sa ating medium. Dapat uniform yung distribution ng ating medium. Mayroon siyang perlite, coco chips at ng ating coco cubes. So initially ito na yung ating bagong repot. And then magta-top up ulit tayo ng konti na naman dito sa may itaas na portion ng ating kakaripat na brown beauty. Konti lang yung ating idadagdag. Ito na yung ating second last step ng ating pagripat guys. Sa mga kakaripat natin, dinidiligan po natin itong ating mga propagations. Full water talaga, as in yung mababasa yung ating medium. So nagtatanong yung iba, bakit kailangan nating i-water? Number 1 guys, kasi medyo dry yung ating medium dun sa ilalim, para at least makastart ng makapag-activate ulit yung ating mga ugat. And meron din nagtatanong, bakit i-water? Hindi ba yan masisira? Take note natin guys, this is not a newly cut na propagation. So meaning to say, yung mga nodes or yung mga stems dati na napagkatan na ay naging dry na, nag-heal na yon. So okay na yung ating mga open wounds by this time. So hindi naman ito magkakakos ng problem later on with our newly repot na mga plants. So as long as we have a fast draining na medium guys, wag na wag tayong matakot magdilig na ating mga plants kasi sooner or later magda-dry up lang din yung ating medium. So ito daw yung ating dalawang finished product na ating pag-repot guys, and we are down to our very last step ng ating pag-repot. So ngayon, ang gagawin natin ay ilalagay muna natin ito sa bright na area. So itong mga ganito kakaripat lang guys, they are still under stress kasi nga binago natin yung kanyang medium, tinanggal natin yung moss at ilagay natin sa panibagong medium. Hindi pa po sila pwedeng ilabas doon sa ating outdoor na site na ating garden kasi nakaka-stress po yun sa ating mga newly repot na mga plants, especially yung todong init sa labas ng ating garden. By the way guys for better appreciation of our brownie, again this is our brownie and this is our brown beauty. You can already see the difference in terms of the shape. Medyo mas thorough yung ating brownie. Both of them, meron silang Black Bilite ng mga genes. Ito FB cross Black Bilite, ito naman ay Aquarius cross with Black Bilite. And para mas ma-appreciate natin yung kagandahan ng ating brownie, makikita po itong ating mature plant na napakalaki na. So ito makikita natin na very narrow talaga yung ating brownie habang lumalaki yung kanyang mga dahon. So that's it guys, and I hope na meron kayong natutunan sa ating repotting video.